Australian Embassy, mga kapatid, may regalo sa PCG, no? 20 bagong unmanned aerial systems ibinigay ng Australian Embassy sa PCG, no? Sabi rito sa report, mas mapapadali ang pagmamanman ng Pilipinas mula sa ere kahit madilim dahil sa mga high-tech drone na ibinigay ng Australia. Makatutulong ito sa Philippine Coast Guard na nagbabantay pa naman sa West Philippine Sea. Aba, maraming salamat sa Australia, no? Panoorin natin to, mga kapatid, mula sa GMA News. No, bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Mas mapapadali ang pagmamanman ng Pilipinas mula sa ere kahit madilim dahil sa mga high Suportado ng Australia talaga Pilipinas, no? Lalong-lalo na rito sa West Philippine Sea. Well, kasama natin sa mga Joint Maritime Operation, cooperative, di mga ganun exercises. tech drone na ibinigay ng Australia. Makatutulong ito sa Philippine Coast Guard na nagbabantay pa naman sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Drone na may night vision kaya kayang kumuha ng litrato at video sa gabi. At isa pang klase na kaya namang tumagal ng ilang oras sa himpapawid. Nice. Ilan lang yan sa features o kakayanan ng bagong 20 Unmanned Aerial Systems o UAS na ibinigay ng Australian Embassy sa Philippine Coast Guard. Wow, bigay mga tol, no? Hindi benta, bigay. Oh, salamat, no, sa Australia. Bahagi ito ng nakalaang 629 million pesos na tulong ng Australia sa Pilipinas na malaking tulong sa Maritime Domain Awareness Mission ng PCG. Nice, Sa mga nice. darating na taon, 2.5 billion pesos ang inilaan naman ng Australia para sa maritime partnership sa mga bansa sa rehiyon. Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security. Pero mukhang Chinese yung nagsasalita, no? Anyway, mga kapatid, baka may lahi lang. Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources. This, ladies and gentlemen, is the Philippines-Australia Strategic Partnership in action. 30 PCG Again, maraming salamat sa Australia, no? Yan ang mga tol, di ba? Yan yung masasabi nating kaalyado talaga natin, di ba? aviation personnel ang sasabak sa training para sa mga bagong kagamitan sa West Philippine Sea at iba pang mga misyon ng PCG. Malaking tulong siya in the entire mission areas of the Coast Guard. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. Balak pa bumili ng PCG ng mga UAS sa hinaharap para sa binuong Unmanned System Squadron sa ilalim ng PCG Aviation Command. Sa bagay, kasi ngayon ang ginagawa ng PCG, mga tol, di ba? Nagpapalipad sila ng helicopter o kaya eroplano para magkaroon ng aerial surveillance. Kaso, ang nangyayari, mga tol, di ba? Kapag nakikita ng China Coast Guard o kaya ng PLA Navy, sinusundan yung mga eroplano natin, di ba? Tapos, bubuntutan tayo, didikitan, nalalagay sa peligro syempre yung ating mga sakay doon, yung piloto, yung mga crew, yung cameraman, kung may mga kasamang media. Minsan nagpapaulan pa sila ng flare, 'di ba? Kaya ito, malaking tulong talaga tong ibinigay ng Australia, mga tol, no. Ngayon, isa pang balita, mga kapatid, no, dumating na sa Pilipinas bagong guided missile corvette ng BRP Miguel Malvar, no, mula sa South Korea. Dumating na sa Pilipinas, mga kapatid. Panoorin natin tong balitang to, mula naman to sa UNTV News. Yan, no. Dumating na sa bansa ang bagong acquire na guided missile corvette ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar mula sa bansang South Korea. Panoorin natin to, mga tol. Dumating na sa bansa ang bagong acquire na corvette ng Philippine Navy mula sa bansang South Korea. Ang nasabing Navy vessel ay Ganda, no? Bagong corvette, mga tol, no? Additional asset to para sa ating Philippine Navy. Ito yung mga importanteng mga bagay na talagang dapat nadadagdagan tayo. Kasi nga, archipelago yung ating bansa, mga tol, na napapalibutan tayo ng mga katubigan, eh.
dapat mas marami talaga tayong barko kaysa doon sa ibang mga bansa na dikit talaga yung bansa nila. Kumbaga isang buong bansa sila. Tayo kasi kalat-kalat na mga pulo. So dapat mas marami tayong barko lalo-lalo na napapalibutan tayo ng dagat. Pinangalanan ang BRP Miguel Malvar na isang Filipino Revolutionary General. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang nasabing barko ay hindi lamang protektor o deterrent ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito anya ay magsisilbi ring mahalagang bahagi ng mga joint at combined operations sa mga kaalyadong bansa sa layuning itaguyon ang international law. Ganda, no? Balikan natin. Ito, ang ganda, no? Bagong Corvette, Miguel Malvar, mga... Sana madagdagan pa, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sana madagdagan pa tayo ng mas marami, mga tol, sa hinaharap. No, sana maglaan pa ng mas malaking budget ang ating gobyerno. Hindi lang sa mga barko, pati sa mga air assets natin. Sana magkaroon na rin tayo, mga tol, ng submarine, di ba? Magkaroon na rin tayo ng Typhoon missile, yung sariling atin na mismo. Yung hindi dineploy lang ng Amerika. Yung sa atin talaga mismo, di ba? Sa mga kaalyadong bansa sa layuning itaguyon ang international law. Ang BRP Miguel Malvar ay pinondohan sa ilalim ng isang kasunduang nilagdaan ng DND at ng Hyundai Heavy Industries noong December 2021. Medyo may katagalan na rin pala. Panahon pa ni ano yun? Ni dating Pangulong Duterte, mga tol, no? Pero eto na, na-deliver na sa ating bansa, mga kapatid. Etong BRP Miguel Malvar, no, mula sa South Korea. Again, sana dumami pa etong mga ganitong klase ng barko. At hindi lang, sana mas malalaki pa, pati mga barko ng Coast Guard, mga tol, sana madagdagan, no? Speaking of Coast Guard, mga tol, hindi na inabutan ng Coast Guard, no? Panoorin natin tong balitang to. Ito, mga kapatid, mula sa News 5 Everywhere. Speaking of Coast Guard, no, yung research vessel na itataboy sana ng Philippine Coast Guard, mga tol, na nasa Batanes, hindi na naabutan ng PCG. Umalis na, kumbaga, no? Panoorin natin tong balitang to mula sa News 5. Hindi na naabutan ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na itataboy sana nito sa may Batanes. Pero may panibagong research vessel ng China na namataan naman sa Cagayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Talagang hindi tayo nilulubayan, mga tol, no? Robles. Bago mag-alas 10 ng umaga kanina, lumipad ang Islander aircraft ng Philippine Coast Guard mula Ilocos Norte. Patungong Batanes ang eroplano para isurvey ang bahagi ng karagatan sa pinakadulong bahagi ng bansa. Kasunod ito ng pagpasok sa ating exclusive economic zone ng isang research vessel ng China. Mula sa Lawag Airport ay nasa 2 oras na rin tayong nasa Ipapawid. Sakay tayo ng eroplano ng PCG o Philippine Coast Guard para sa aerial mission sa bahagi ng Itbayat, Batanes kung saan namataan ang research vessel ng China. Habang nasa ere, pakalat-kalat ang mga naglalayag na barko. Gaya ng oil tanker na ito na namataan namin pasado alas 11 ng umaga. Sa mga oras na yon, hindi pa namin naispatan ang sinasabing Chinese research vessel. Ilang saglit pa, 2 fisheries vessel mula sa Taiwan ang aming namataan 42 nautical miles northeast ng Batanes. Ilang beses niradyohan ng aming piloto ang mga dayuhang barko pero hindi sumasagot. Notify us of your intention. Wala, hindi marunong umintindi ng English, baka wala mga script. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Bago magtanghali, malapit na kami sa airspace ng Taiwan sa paghahanap at pagsunod sa posibleng track ng Chinese research vessel. Dahil dyan, naging maingat ang aming piloto. Ilang beses kaming nagpaikot-ikot pero bigo kaming abutan ang research vessel ng China. Ayon sa PCG, nakalabas na ang Zhongshan Dashue ng EEZ matapos ang halos 1 linggong pananatili sa may Batanes. Wala na, tapos na mission nila. Una nang sinabi ng PCG na nagsasagawa ng scientific marine research ang Chinese vessel. Such activities of the Chinese government conducting marine scientific research within our own exclusive economic zone without clearance or authority given by the national government is a clear violation of UNCLOS. Pero ngayong hapon, kinumpirma ng PCG na may panibagong Chinese research vessel na namataan na naman sa may Santa Ana, Cagayan. Iba, ang kulang kasi tayo sa barko, mga tol, eh. Dapat dyan, papasok pa lang, nahaharang na agad, eh, no?
The difference between the two, si Songshan Dasue, ang navigational pattern niya is already enough for you to suspect na ang ginagawa niya is marine scientific research. However, for Dianke Wanhao, ang movement niya is dire-diretso naman. So pwede na naman nilang i-invoke yan na meron silang right of innocent passage. Sa Zambales naman, 4 na araw nang nagigit-gita ng mga barko ng Pilipinas at China. Makapigil hininga. Grabe, barko ng China. Talagang hinahabol tayo. Pinakahuling paninindak ng Chinese Coast Guard vessel 3302. Ayon sa PCG, ilang beses tinangkang banggain ng CCG ang BRP Cabra. Nangyari yan kahapon, 198 kilometers mula sa Palawig, Zambales. O tapos sasabihin ng ibang vlogger, Pilipinas ang bumabangga. Bukod dyan, nag-deploy pa ang China ng dagdag na Coast Guard vessel para sindakin ang PCG vessel sa sarili nating EEZ. Pero mo sa sarili nating EEZ mga tol, tayo hinahabol oh. Nagbabalita mula sa front. Ay grabe, kailan kaya magbabago yung ganyang senaryo, no? Kailan kaya? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi ninyo dito sa mga balitang napanood natin mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.